Mga kabads, okay, so meron tayo ditong TMX 125 Alpha. Ang problema nito is ang kanyang charging. Yung battery niya dito palaging nalulubat. So, pag bagong charge yung battery, maganda gamitin yung push start. Tapos after ilang gamit, hindi na naman gagana yung push start kasi drain na naman yung battery. Okay, so bago ko ituro kung ano yung problema o kung paano i-troubleshoot ito ng step by step, itong aking pagtuturo is base lamang sa aking pag-aaral at sa experience ko sa pag-aayos ng motor, dahil ako'y may sariling shop ng motor, maliit lang, at ako'y nag-aayos-ayos. Okay, so palaging lowbat yung battery nito. So may mga customer ako na nagtatanong kung gagana ba yung motor pag walang battery, kasi sabi ng iba hindi daw gumagana. So mali na po yun. Yung motor natin kahit walang battery gagana yan. AC drive man yung CDI or battery drive, dalawa kasi yan. So explain ko lang. Pag yung CDI mo is yung CDI nito nandito sa loob. So pag yung CDI mo is AC drive, ibig sabihin yung nagda-drive niyon is yung primary coil dito sa stator. So dito kumukuha ng power yung CDI. Ngayon, kahit sira yung rectifier regulator mo, basta naka AC drive ka, gagana pa rin yung motor mo. Pero hindi gagana yung push start mo, andar lang yung motor pag i-kick mo yung motor mo, kick start. Ngayon, pag yung CDI mo naman is naka battery operated or naka DC drive, kailangan pag walang battery yung motor mo, gagana pa rin yung motor mo. Pero kailangan gumagana yung rectifier regulator mo. Ngayon, yung iba, palit ng battery, bili ng bago kasi may problema daw yung battery. So ngayon, after ilang days, lowbat na naman. Charge lowbat na naman kasi nga hindi nagcha-charge yung kanyang battery dahil sira yung rectifier regulator. Tapos pag yung motor mo hindi umaandar, pag lowbat yung battery mo, ibig sabihin nun may problema yung rectifier regulator mo. Kasi dun kukuha ng kuryente yung CDI mo sa rectifier regulator. Kahit walang battery yan, gagana yung motor mo basta maayos lang yung rectifier regulator. Okay? Sana nagets nyo yun. Okay, so i-troubleshoot natin to kung bakit naglo-lowbat to. Kasi dalawang pwede natin gamitin. And ito yung multimeter, o ito naman yung test light. Okay, so late ko na napansin kasi punta ako ng Maynila. Pagbalik ko dito, hindi na to gumagana. Ewan ko kung bakit. Okay, so pumunta lang ako sa Manila kasi nagpirma ako ng contract. Pagbalik ko dito, sira na yan. Okay, so ito na lang yung gagamitin natin. Okay, so paano ba gamitin to? Itong test light na to. Ito yung clip, pwede ito ilagay sa negative or positive. At ito namang dulo na to, yan, matulis na yan. Pwede rin yan ilagay sa positive or negative. Basta pag ito nakalagay sa negative, kailangan tong clip nakalagay sa positive. Ngayon, pag ito naman yung nakalagay sa negative, dapat itong dulo naman nakalagay sa positive. Okay? So, i-troubleshoot na natin, guys. So, tanggalin mo natin yung takip ng battery. Yan. Tapos, ilabas natin yung battery. Kailangan visible siya. So, guys, ito applicable to sa lahat ng klase ng motor kasi lahat naman ng motor is may charger. So, may charging system. So, applicable to. Nagkakaiba lang ng rectifier regulator kasi yung iba full wave, yung iba half wave. Pero, susunod na natin i-explain yan. Dito muna tayo sa motor na to. Okay, bali yung motor na to, guys, naka full wave yung rectifier regulator. Pero halos same lang sila ng troubleshooting. Okay. So, i-test muna natin yung test light natin kung gumagana. So, yung isa ilagay natin sa negative.
At yung isa ilagay natin sa positive. So bagong charge tong battery, kaya dapat iilaw to. Ayan, ilaw malakas. So ibig sabihin may laman yung battery. At ibig sabihin yung test light natin gumagana. Kasi pag hindi ito umilaw, may problema yung tester natin. So kailangan maayos muna yung tester na gagamitin natin para hindi borelyas yung gawa natin. Hindi tayo pa ulit-ulit. Okay, so ngayon gagawin natin, unang troubleshooting natin is dito sa fuse. Titingnan natin, baka naman putol lang yung fuse, kaya hindi nagcha-charge yung battery. Okay, tingnan natin yung fuse muna. Yan, medyo mahirap kasi mag-isa lang ako. Yan, itong taas, yung line na to sa taas, ito, yan, papunta dun. Yan yung papunta sa rectifier regulator. Ito naman sa baba, yung line na to, yung kulay pula, ito naman yung papunta dito sa battery, sa positive ng battery. Okay, so kailangan buo tong fuse mo para mag-charge yung battery mo. Ngayon pag putol na tong fuse, so hindi na tumatawid yung kuryente niya papunta sa battery, so hindi na nagsa-charge yung battery. Kasi maaari kasing ito lang yung problema, napakaliit lang, tapos ang laki na ng gastos mo kakabili ng battery o kakapa-charge ng battery. Okay, so testing natin. So paano ba i-tester to? Gamit yung test light, yung sa ilagay natin sa negative kasi positive yung i-test natin. So i-test muna natin yung konektado sa battery, itong line na to. Dapat umilaw yung tester. Yan, umilaw guys. Ngayon ilalagay naman natin dito sa taas. Dapat pag ilagay natin to dito sa taas, iilaw din siya. Ngayon pag hindi siya umilaw, ibig sabihin putol or sira na itong fuse. Ayun, umilaw. Patay tayo dyan. Lalayo yung troubleshoot natin guys. Alright, so umilaw. Ngayon lalayo tayo. Tatanggalin muna natin tong rectifier, yung connection ng fuse. Dito muna tayo para makakuha tayo ng idea. Alright, so ngayon iti-test natin tong line na to, itong line na papuntang nagaling ng rectifier regulator. Kasi itong isa guys, sinabi ko kanina, konektado yan sa battery. Ito, ayan, paano malaman? So okay, tinanggal ko na yung tanggalin natin itong fuse para yan, ito ilaw pa rin to kasi konektado to sa positive ng battery. Yan, test natin yun, ilaw. Ito naman kasi disconnected na siya sa battery, wala nang fuse, hindi na siya ilaw. Yan. Okay, so dito tayo magsisimula mag-troubleshoot. So anong gagawin natin dito? Ngayon habang nakadikit to dito sa line na yan papuntang rectifier regulator, i-kickstart natin yung motor. Kahit hindi naka-on yung susi, okay lang. Basta importante dapat iilaw to. Pag umilaw to, ibig sabihin gumagana yung rectifier regulator natin. Pero mas maganda sana kasi kahit umiilaw to, posible pa rin may problema. Kaya maganda sana kung may multi-tester tayo. Kasi sa multimeter, makikita natin kung nag-overcharge yung battery. Kung nag-overcharge yung bigay ng rectifier regulator o hindi. Kasi pag overcharge, hindi rin maganda. Mapuputukan yung mga ilaw natin. At masisira yung battery natin. Okay. So ngayon, dahil wala tayo kasi sira, dito muna. Okay, dikit natin dito. Tapos i-kickstart natin. Okay, dapat umilaw siya guys Pag hindi siya umilaw, lang, tanggal. Ayan. Pag hindi siya umilaw, ibig sabihin may problema yung charging system. Okay. Wala talaga. Isa pa. Wala talaga. So may problema yung line papunta sa rectifier regulator kasi hindi siya umiilaw. Pag ganyan, posibleng sira. Rectifier regulator sira, or it's either may nginat-ngatan ng daga, naputol yung ground, naputol yung AC supply na galing ng stator, yung dalawa, or putol yung linya na to
na konektado sa rectifier regulator. Kasi posible yan guys, especially pag sa lugar na maraming daga, so namumutol yan ng wire. Posible rin na sunog sunog yung stator natin guys. Posible rin yun. So para malaman yan, i-troubleshoot natin. Tanggalin muna natin tong upuan. Okay. Medyo mahaba na yung video. Okay, natanggal na yung upuan. Mahaba na yung video natin. Ngayon, i-check natin yung mga wires ng rectifier regulator na to. Ayan, yung red, yung yellow, yung pink, yung yellow, tsaka yung green. Dapat yung lahat ng to is present or may supply para gumana yung ating rectifier regulator. So yung purpose pala nito guys, para lang maintindihan nyo, yung purpose nito is i-convert niya yung AC to DC. Nakikita nyo itong yellow tsaka pink na wire sa gitna, yung dalawa na yan. Yan yung galing ng stator. Yung supply na to, AC. So ito yung pumapasok sa rectifier regulator. Ngayon, ipaprocess yan ng rectifier regulator, yung AC na yan, para maging DC. Lalabas na yan dito sa red na wire. Tapos mula sa red wire na yan, konektado yan dito. Yan, yung tinester natin kanina na hindi umilaw. Yung konektado sa fuse. So ibig sabihin, may problema yung system. So hanapin natin. Ngayon, kung may supply itong dalawa, dapat mayroon supply din tong green. Itong green naman, ito yung ground. Kasi pag walang ground, hindi rin magpa-process yung rectifier regulator, hindi gagana. Okay, so troubleshoot natin isa-isa. Medyo mahaba ng video. Okay lang yan. So bang unahin natin dito? Sige, para ground muna. Ground, dito man tayo. Ground, green. Okay, green. Yan. So paano malalaman kung walang supply ito? Ano ba to? Ganito na to. Okay, paano ba malalaman to kung walang supply? Okay, gamit ulit yung tester natin. Kasi ground yung hinahanap natin, ilalagay natin yung clip sa positive. Okay, so testing muna natin. Ilagay natin yung matulis sa ground. Yan, umilaw. Kahit sa body ng motor, dapat gagana pa rin yan. Kasi ibig sabihin, lahat ng tinutusok mo is ground. Ground din to. Yan. Okay, so ngayon, ipapasok natin to sa loob. Dapat umilaw to. Ngayon, pag hindi umilaw, pinakamadaling solusyon, mag-bypass tayo. Mag-tap tayo dito ng wire dito sa hindi na natin gagamitin to pag walang supply to. Dito na. Magtatap tayo ng wire dito, direkta sa battery. Mas maganda kasi pag direkta sa battery pag magtap-tap tayo. Pwede rin naman dito sa mga bolt, sa mga chassis, sa makina, or kung saan yung malapit na may ground. Pero mas maganda talaga sa battery para hindi naglulos. Kasi dito mas madali kalawangin eh. Okay, so ngayon ipasok na natin yung test probe. Dapat umilaw siya. Pag umilaw siya, ibig sabihin may supply. Okay, pasok. Yun, umilaw. So ibig sabihin walang problema yung ground. Okay, so ibalik na natin to. Balik na natin yung ground. Yan, nabalik ko na yung ground guys. So yung susunod natin na gagawin is i-tester naman natin tong dalawang to. Itong pink tsaka yellow. Ito yung galing sa stator na sinasabi ko, yung nasa gitna dyan. Ito yung AC supply na galing ng stator. Okay, so i-test light natin to. I-tester natin. Paano ba i-tester to? Okay. So, kailangan itong isa nakapasok siya dito. Ayan. Kahit saan dyan ipasok sa dalawa na yan. Ito namang isa nakapasok dito. Ngayon, hindi siya maklip. Hanap ako ng wire para maipasok dito. Saglit lang. So, ayan guys. Yan ang ginawa ko. Nagputol ako ng maliit na wire. Tinabasan ko yung dulo-dulo. Ginip ko yung isa dito. Tapos yung isa ipapasok ko dito. Ayan. Ayan. So yung gagamitin niyo na wire sa pag-testing nito guys, hindi yung wire na konektado dito sa regulator, sa regulator. Dapat yung wire na
na konektado sa stator mo. So itong dalawa na ito. Okay, so okay na. Ngayon, dapat umilaw tong test light pag i-kickstart natin ito. Dapat iilaw yan. Ibig sabihin, pag umilaw to, walang putol yung linya ng stator. Okay. Walang putol at walang sunog. Okay. Nakalagay na ito dyan, ha. Yan. Yasin lang natin baka karoon ng ground. Yan. So start natin, dapat umilaw yan. I-kickstart natin. Naka-off lang guys yung susi, hindi mo kailangan yun. Okay. Yan, umilaw. Isa pa. Yan. Ibig sabihin, walang putol or sunog sa stator natin. Ngayon, may isa pang pag-check dyan guys para ma-confirm talaga natin maayos yung stator. Itong isa naman, ilagay natin sa ground. Sa battery or sa body ground. Konektado ni dalawa na yan kahit saan dyan. Ngayon, habang kinikik natin, ito iba naman to. Dapat walang lumabas na ilaw dyan kahit konti. Walang lalabas na ilaw dito. So, konektado siya kulay pink. So, dapat walang lalabas na ilaw kahit konti. Isa pa. Okay. So, dito naman sa yellow wire. Ganun pa rin guys. Dapat walang lalabas na wire kahit konti. Ay, harap ipasok. Okay, kick. Okay, wala. So, goods. Confirm na talaga na walang problema yung stator natin. So, ibalik na natin tong wire na to. So, ibalik ko muna. Alright, nabalik ko na guys yung pink tapos yung yellow. Ngayon, isa na lang hindi natin na test itong red wire. So, tanggalin natin. Medyo matigas guys. Tanggalin ko lang. Yan, natanggal ko na. So, ang pag-test naman nito, ang kailangan natin is yung galing sa rectifier regulator. Kasi ito yung naglalabas ng DC na pre-analysis ng rectifier regulator. Okay. So, kailangan iilaw to pag i-tester natin. Ganun pa rin yung isa, yung clip lagay natin sa ground. Tapos yung isang test probe ilagay natin dito sa red wire na to na galing ng rectifier regulator. Okay, so start natin. Dapat umilaw siya. Umilaw siya, ibig sabihin guys, walang problema. Isa pa. Tatanggal eh. Hirap, kulang mag-isa. Yun. So, gumagana siya guys. Ibig sabihin, walang problema. Itong rectifier regulator natin. So, wala talagang problema. Wala. Ang problema nito is yung linya na to. Yung linya na to at ito, possible na may putol. So ngayon, para malaman kung putol to, kailangan natin ng multi-tester. Continuity test. Ngayon, kasi sira nga yung multi-tester ko. Ang gagawin ko, kasi parang may napansin din ako dito sa loob. Parang ang dumi ng loob niya. So, lilinisan ko muna yung loob nito kasi baka nawawala lang yung contact. Ngayon, pag ibalik ko to dito at hindi pa rin gumana, ang pinakamabilis na solusyon dyan is magtap ako dito ng wire. Hindi ko nagagamitin to. Magtatap ako dito ng wire, papagapang ko papunta rito. Dito. Kasi konektado yan dapat. Ngayon, pag nilinis ko ito at hindi pa rin gumana, yun ang gagawin ko. Magtatap na ako dito. Okay, so lilinisin ko muna. Lilihaan ko. Okay, yun guys, nalinis ko na to. Naliha ko. At tinusok-tusok ko yung loob niya para matanggal yung mga namumuong dumi. Maraming dumi na nakuha. Okay, so ibabalik ko na to. Babalik ko na tong dalawa. Yan. Pabalik na guys. So, dapat umilaw na to. Ngayon, pag kanina hindi to umilaw. Ngayon, ulitin natin ngayon kasi naremedyohan ko dito. Natanggal ko yung dumi. Ngayon, pag hindi pa rin umilaw to,
No choice na tayo, magtatap tayo ng wire dito, papunta dito. Hindi na natin hahanapin kung saan naputol dyan kasi magbabakbak pa tayo ng harness, mahirap yan. Dito na lang, bypass pag hindi gumana to. Ngayon nabalik ko na, test ulit natin kung gagana na. Ilagay ulit natin yung isang test light dito. Kanina hindi gumagana, ngayon dapat gumana na kasi na linisan natin to. Kasi pakiramdam ko ito lang yung problema, walang putol sa harness. So marumi yung contact. So pag umilaw to guys, ibig sabihin okay na yung motor mo. May charging ka na. Okay, dapat umilaw. 1, 2, 3, start. Yun nga, confirm na. Ayos na. Okay. So ito lang pala yung problema, yung contact nila. So pwede mo naman gawin dito guys, pag hindi mo na talaga kaya malinis to. Pwede mo rin i-try putulin mo dito. Putulin mo to. Tapos i-connect mo na lang to direkta yung wire na to. Huwag ka nang gumamit ng socket na to. Okay. So sa akin ginamit ko pa rin kasi mas maganda may ganito. Mas madali pag magpalit ka ng rectifier regulator o may gawin ka sa wiring, tanggalin mo lang to. Yan, tanggalin mo lang yung mga socket nila. Hindi mo na kailangan magtanggal ng tape pag tanggal ng mga wire maputol. So ito mas madali talaga pag may socket kasi hugot-hugot lang. Okay, so ito lang yung problema niya guys. Ngayon, okay na yung charging ng motor na to sigurado. Kasi ito may supply na. Kanina, walang supply ito. Ngayon may supply na. So, okay na guys. Yun lang yun guys. Nagana na yung motor. Gumagana naman yung motor. I mean, magcha-charge na yung battery. Yun lang. Ganun lang mag-troubleshoot guys. Madali lang naman siya. Medyo mahirap lang ngayon kasi nagbi-video ako eh. Okay, so tatapusin ko na dito guys kasi babalik ko na to. Okay na yun, gumagana na. Kasi nagkaroon na ng supply ito. Yun lang yung problema. Kailangan lang magkaroon ng supply ito para mag-charge yung battery mo. Okay? Alright, so yun lang. Salamat.